Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa. Sabi dito, Pimentel. Coco Pimentel ba? Dismayado sa pag-archive ng Senado sa impeachment ni VP Sara. Ibinahagi ni dating Senator Coco Pimentel ang kanyang pagkadismaya sa ginawa ng Senado sa pag-archive sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, wala naman umanong direktang utos ang Korte Suprema sa Senado kung ano ang kailangang gawin sa impeachment. Grabe naman to. Bartap na chair. Tapos walang direktang utos. Ano bang pagkakaintindi niya sa immediately executory? Diyan tayo mag-discuss mamaya. Ayon kay Pimentel, wala naman umanong ayan. Nakakalungkot, sabi niya, marami sa ating kababayan ang nagtatanong sa mga aksyon ng Senado. Sinong kababayan mo? Bakit hindi sila excited sa isang bagay pero excited sila sa iba? Ay, nako. So ito ang sabi nyo, sana wala munang gumalaw. Kasi pag inanalyze mo yung desisyon, although sinabi na this is immediately executory, inutosan niya ba ang Senado to do something? Walang utos doon. Masyado namang excited ang Senado to do something. Anyway, opinion na lang niya ito. Karapatan niya na magsalita. Kaya lang, meron pa bang maniniwala sa kanya? Sabi niya, wala namang utos. Ano bang utos ang hinahanap niya? Yung nakalagay doon na immediately executory. Bartap na chair siya. Wala bang utos yung i-execute nyo kagad? It's a decision. Sabi nga ni Senator Jingo Estrada, kami ang gumagawa ng batas. Tapos kami pa ang numero 1 na susuway o hindi susunod sa batas. Very awkward kung hindi namin sundin yung desisyon ng Korte Suprema. Correct. Mas mabuti pa si Senator Lito Lapid, ilang segundo lang pagsalita niya. Iginagalang ko, nire-respeto ko ang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Ang boto ko ay yes. Marami pong salamat. Oh, nakakaintindi. Ito naman mga abogado, pinapahirapan pa nila ang isang bagay na napakasimple naman. Na-archive lang naman. Ano bang ang problema kung na-dismiss? Magpasalamat tayo kay Senator Alan Peter Cayetano yung kanyang wisdom na inamend yung motion ni Senator Marcoleta at pumayag naman kaagad si Senator Marcoleta. Basta ang sabi ni Senator Marcoleta, yung let's put to rest this issue once and for all. Kaya ma-dismiss man o ma-archive, okay lang kay Senator Marcoleta. To me, mas maganda yung na-archive. Okay, kung na-archive, nilagay mo lang siya sa aparador o sa baul. Hintayin ang desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration. Granting reverse ng Korte Suprema yung unanimous decision nila at sabing okay pala, constitutional ang impeachment case. Sabi, you can proceed. O di, simple lang. Somebody will move to revive the impeachment. Di, i-revive na. Ituloy na ang trial. Mahirap bang intindihin yun? Bakit ang iba gustong-gustong ituloy na ngayon? Ito,
Sino ba ang political vlogger ata o Dare to Us? Gustong-gusto nila ngayon kasi kung hihintayin pa nila next year, mahirapan na sila. Bakit mahirapan na? Baka hindi na sila makakuha ng 1/3 signature sa mga nasa House of Representatives. Hindi katulad itong fourth impeachment complaint, yung naibasura, may pangako may pondo kapalit ng perma as revealed by Congressman Toby Chanco. Kaya maraming pumirma. Kung next year, binabantayan na ang budgeting process, mahirap nang magsingit-singit ngayon. Dahil galit ng Pangulong Marcos Jr., sabi niya, kung hindi nyo sundin, aprobahan ang National Expenditure Program, ibeto ko ang national budget, I'm willing, balik tayo sa reenacted budget. So, wala na. Kung mayroon mang impeachment complaint na isampa next year, 2026, kabado sila na hindi na sila makakuha ng 1/3 signature ng mga kongresista. Plus the fact, malapit na naman ang 2028 na national and local election. So wala na silang pondo. Tapos yung lesson learned nila itong midterm election na ito, na maraming natalo dahil sa impeachment na yan. Kaya gustong-gusto nila na ituloy na ngayon na, this is the best chance for us to get rid of BP Sara. Kaya lang, yung show of force sana nila nagbumirang back to you. Back to you. Wala, bumalik sa kanila. Anyway, basa tayo ng mga comments. Jorico Oroga, magagawa ka na lang ng pandikoko. Maggawa ka na lang ng pandikoko. Huwag ka nang makisawsaw sa desisyon ng mga matitinong senador. Robert Tagaro, wala ka na'y bili. Rodolfo De Leon, naipasok nito ang kinakasama niya ngayon as Yusek under Marcos, kaya bigla itong panig sa Marcos. Self-interest lang talaga karamihan sa kanila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Tango na gyud ni Kuya ang iyang atop nga trapal lang. Tagaan na siya og yero. Kaya pa ako sa ito. Teka guys. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa amoa o sa naghatag sa sin. Kung para ang among atop, di kit siya magbugay. Dali naman siya madaot. Oo. Napila na dai kabulan ang inyong atop nga trapal lang. Bugay na. Bulan. Duha ka bulan lang.
So karon nakaatop na mog bag-o. Oh, kugi kayo mong salamat nga nakatop nami yung kuan sin. Mm. So salamat kayo. Salamat kaayo Oo. sa nagatag ani. Oo, thank you.